Feng Shui by Kuya Morkid, huwag kalimutang mag-subscribe. Ang bintana na nakatapat sa hagdan ay may ilang katulad na mga issue sa mga pamahiin at praktikal na konsiderasyon gaya ng pinto na nakatapat sa hagdan. Ang konsepto na ito ay nakaugat sa mga tradisyon tulad ng Feng Shui, pati na rin sa mga pisikal na aspekto ng disenyo ng bahay. Sa artikulong ito, tatalakayin natin ang iba't ibang aspeto ng bintanang nakatapat sa hagdan, kabilang na ang mga espiritual na paniniwala, kaligtasan, praktikalidad at mga solusyon upang maitama ang posibleng problema. Kisi Wasya, Feng Shui at espiritual na paniniwala. Sa Feng Shui, ang tamang pagdaloy ng enerhiya o qi sa loob ng bahay ay napakahalaga upang mapanatili ang balanse, kasaganaan at mabuting kalusugan ng mga residente. Katulad ng pinto, ang bintana ay itinuturing ding isang pasukan at labasan ng enerhiya. Kapag ang isang bintana ay nakatapat sa hagdan, ito ay sinasabing maaaring magdulot ng ilang mga negatibong epekto sa enerhiya ng bahay. 1. Pagtagas ng enerhiya. Isa sa mga pangunahing alalahanin sa Feng Shui kapag ang isang bintana ay nakatapat sa hagdan ay ang mabilis na pagtagas ng enerhiya palabas ng bahay. Katulad ng sitwasyon sa pinto, ang qi o enerhiya na umaakyat o bumababa sa hagdan ay maaaring diretso lumabas sa bintana na nagreresulta sa pagkawala ng positibong enerhiya sa bahay. Sa ganitong sitwasyon, ang kasaganaan at mga oportunidad ay sinasabing mabilis na nawawala mula sa tahanan. 2. Kakulangan ng proteksyon sa enerhiya. Ang mga hagdan ay simbolo ng kilusan at pagbabago at kapag ito ay nakaharap sa bintana, ito ay maaaring sumisimbolo ng kawalan ng proteksyon o pag-aaksaya ng oportunidad. Kung ang enerhiya ay madaling lumalabas sa bintana, maaaring hindi nagtatagal ang swerte o positibong enerhiya sa bahay. Ito ay posibleng magresulta sa kakulangan ng katatagan sa buhay ng mga nakatira, tulad ng kawalan ng balanseng emosyonal, problema sa kalusugan, at kakulangan sa pera. 3. Pagkawala ng kayamanan. Ang bintanang nakatapat sa hagdan ay maaaring maging simbolo ng pagkawala ng kayamanan o kasaganaan. Sa Feng Shui, mahalaga ang kontroladong daloy ng enerhiya upang maipon ang kayamanan sa loob ng bahay. Kapag ang enerhiya ay diretsong lumalabas sa bintana, sinasabing hindi ito makapananatili sa tahanan at ito ay maaaring magresulta sa paghina ng kasaganaan o kabuhayan ng mga residente. Yours Goddess Das. Praktikal na pagsasaalang-alang. Bukod sa Feng Shui, may mga praktikal na dahilan din kung bakit maaaring hindi magandang ideya ang bintana na nakatapat sa hagdan. Narito ang ilang mga praktikal na pagsasaalang-alang na maaaring makaapekto sa layout ng iyong tahanan. 1. Kaligtasan. Isa sa mga pangunahing alalahanin kapag ang isang bintana ay nakatapat sa hagdan ay ang kaligtasan, lalo na kung ang bintana ay mababa o madaling abutin. Kung ang isang tao ay nadulas o nawalan ng balanse sa hagdan, maaaring magkaroon ng panganib na mabasag ang bintana na posibleng magdulot ng aksidente o pinsala. Sa partikular, ito ay isang seryosong alalahanin kung may mga bata o matatanda sa bahay na maaaring madaling maaksidente. 2. Pagiging bukas ng bintana. Ang bintana ay nagbibigay ng natural na liwanag at sariwang hangin. Ngunit kung ito ay nakatapat sa hagdan, maaaring hindi ito magamit ng maayos. Ang isang bintana na nakaharap sa hagdan ay maaaring maging mahirap buksan at isara, lalo na kung mataas o malapit ito sa tuktok ng hagdan. Sa ganitong kaso, ang bintana ay maaaring maging hindi praktikal sa pang-araw-araw na gamit at maaaring maging sagabal sa tamang bentilasyon ng bahay. 3. Pagkawala ng pagkapribado. Kung ang bintana ay nakatapat sa hagdan at malapit sa isang pampublikong espasyo o kalye, maaaring magkaroon ng problema sa pagkapribado. Maaaring makikita ng mga taong nasa labas ang loob ng bahay o ang mga aktibidad sa hagdan na maaaring hindi komportable para sa mga residente. Gayun din, ang isang mataas na bintana na nasa itaas ng hagdan ay maaaring magresulta sa kawalan ng sapat na proteksyon mula sa labas. 4. Estetika. Ang pagkakaroon ng bintana na nakatapat sa hagdan ay maaaring hindi maganda sa paningin,
lalo na kung hindi maayos ang pagkakadesenyo ng layout. Ang ganitong klasing pagkakaayos ay maaaring magdulot ng kawalan ng visual na harmony sa bahay, na mahalaga para sa iba upang makuha ang aesthetic appeal ng tahanan. Ang mga di-balance o hindi magandang pagkakalagay ng mga structural elements tulad ng bintana at hagdan ay maaaring magresulta sa isang cluttered o hindi komportabling pakiramdam. Sabi Wisnas, mga solusyon sa problema ng bintanang nakatapat sa hagdan. Bagaman maaaring hindi ideal para sa ilan ang pagkakaroon ng bintana na nakatapat sa hagdan, may mga solusyon na maaaring gawin upang mabawasan o maalis ang mga negatibong epekto ng sitwasyong ito. 1. Paglalagay ng harang o kurtina. Isang praktikal na solusyon ay ang paglalagay ng makapal na kurtina o blinds sa bintana. Sa ganitong paraan, maaari mong kontrolin ang dami ng liwanag at ang iyong pagkapribado. Sa Feng Shui, ito rin ay maaaring magpabagal sa mabilis na daloy ng enerhiya na makakatulong na mapanatili ang balanse sa loob ng bahay. 2. Paglalagay ng halaman. Ang paglalagay ng halaman malapit sa bintana ay isang paraan upang makontrol ang daloy ng enerhiya at magdala ng kalikasan sa loob ng bahay. Sa Feng Shui, ang mga halaman ay maaaring makatulong na mapanatili ang positibong enerhiya at maiwasan ang agarang paglabas ng qi palabas ng bintana. Bukod dito, nagbibigay rin ang mga halaman ng sariwang hangin at nakaka-relax na kapaligiran. 3. Pag-a-adjust ng layout. Kung may kakayahan ka, ang pagbabago ng layout ng iyong tahanan ay maaaring isang solusyon upang maiwasan ang bintana na nakatapat sa hagdan. Maaari mong ilipat ang bintana o ang hagdan sa ibang lugar na mas angkop para sa balanse ng enerhiya at sa iyong praktikal na pangangailangan. Bagaman ito ay maaaring maging mas magastos, maaari itong magresulta sa isang mas maayos na layout ng tahanan. Or, paglalagay ng reflective surfaces. Or, ang paglalagay ng mga reflective surfaces tulad ng salamin o mga reflective decor malapit sa bintana o hagdan ay maaaring makatulong sa muling pagpapalaganap ng enerhiya sa loob ng bahay. Sa Feng Shui, ang mga reflective surfaces ay makakatulong na ibalik ang enerhiya at maiwasan ang mabilis na pagtagas palabas ng bintana. Sa Kamariyarhas, konklusyon. Ang pagkakaroon ng bintana na nakatapat sa hagdan ay maaaring magdulot ng ilang mga negatibong epekto mula sa pananaw ng Feng Shui at mga praktikal na alalahanin. Ayon sa Feng Shui, ang bintanang ito ay maaaring magresulta sa mabilis na pagkawala ng enerhiya, kasaganaan at kalusugan ng mga nakatira. Sa praktikal na pananaw, maaari itong maging sanhi ng mga isyu sa kaligtasan, pagkapribado at estetika. Gayunpaman, may mga solusyon na maaaring gawin upang matugunan ang mga problemang ito tulad ng paglalagay ng mga harang, kurtina, halaman o pagbabago ng layout. Ang tamang balanse ng disenyo, kaligtasan at enerhiya ay mahalaga upang makamit ang isang komportableng at positibong kapaligiran sa iyong tahanan.